Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Ngunit bago tayo magsimula ay tayo muna po ay magbasa ng mga komento, hinaing at mga opinyon ng ating mga taong bayan at ng mga netizen. Excellent, extraordinary, unique leaders FPRRD. Ang only president na kita natin na totoong tao, makapilipino, makapuso para sa mga Pilipino. Mabuhay Duterte family, INC at KOJC Kingdom. Huwag magtiwala sa dating senador at mga artista, manggagamit, mambubudol at plastic. Sa lahat ng national at local candidate, dapat magsabit ng SALN, lifestyle check at drug test. I vote for Pastor ACQ, Kong Marcoleta, Atty. Bondok, at Doc Ong, pati Ipanaw, Sambayanan, party list ni Doc Lorraine at Atty. Busantog. Matapang at matapat sa tungkulin at tanday paglaban ng karapatan ng taong bayan at mahalang bansang Pilipinas. Time ni Tay Digong sobra nakahinga. Isa kami sa nagpapasalamat lalo na katulad kong nanay na may anak na nag-aaral sa Manila dahil nakaladkad or nakakalakad talaga ang anak ko ng gabi, di nakakatakot. Kaya si Tay Digong the best. Gusto lang nila kasuhan talaga, mahiya naman kayo. Pilit talaga ninyo gustong ipahiya bakit ano gawin ninyo? Wala na sa amin yan kahit anong sira ninyo, nakabaon na sa isip namin ang ginawa ni Tay Digong na pagmamahal sa mga tao sakop niya. Mahal namin ang mga Duterte dahil sila ay may puso. Dapat nang tanggalin ang mga sugalan. Sila lang ang kumikita kaya pogo, pagkor, sabong, nandyan ang pera ng mga tao. Kaya gustong gusto na maging protektor para maglagay sa kanila ng malaking halaga dahil easy money. Ang mga bumaliktad na mga politiko may milyong presyo, milyon na reward. Ang nakakasakit kaya ang binayad sa kanila galing sa kaban ng bayan na buwis at kontribusyon sa mga nagtatrabaho, nagpapawis na mamamayan. Pakiremind lang kay Ace Barbers, binubuhay sa kanila ay galing sa malinis na paraan ng kanilaang. Tatay na siya, dating Congressman Robert Barbers, sikat na sikat dahil sa prinsipyo niya. Magaling ang tatay niya, dapat tularan niya. Basta ako sa lahat ng namulatan kong Pangulo, si ex-President Rodrigo Roa Duterte lang ang namuno sa bansa na talagang solid ang pamumuno niya sa ating bansa. Matapang at mahal niya ang Pilipinas, ay salute you, Tatay Digong. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Ang mga Duterte, pakinangin mo ang tumbong ng mga Duterte. Lahat ng Duterte noong panahon ni Tatay Digong, wala. Kaya itong mama na to, sinira ho niya ang kanyang reputasyon dito sa administrasyon na to. Nasa utak ko kasi nitong mga politiko na to, sabagay, mabilis naman makalimot ng mga Pilipino. Pagkalipas ng mga ilang taon, lahat ng kalokohan na pinagagawa namin, makakalimutan naman to. Nagkakamali ho kayo dyan. Noong una kasi, noong panahon ng mga lolo nyo, hoy, Ace, noong kasi panahon ng mga naunang mga politiko, yang sila Defensor, yan sila wala naman nung YouTube noon, walang YouTube noon. Kaya yung mga kalokohan na pinagagawan nila, yung mga skandalong kinasangkutan nila, wala ho tayong record, di ba? Hindi na ho na pag-uusapan ngayong mga panahon na to, hindi na ho natin na ibabalik. Ngayon, yung sinabi mo sa loob ng 7 hours o 15 hours na hearing, yung napakaliit na clip, na kung saan na-expose ang pagiging aso mo kay Tambaluslos, nakasave ho yun. At anytime na ibubuka nyo ang bibig nyo sa mga susunod na panahon, napakadali hong hugutin na mga kabalbalang pinaggagawa nyo ngayong mga panahon na to. Di ba? Akala ho nila makakalimutan natin yung pagpapakaaso nitong si Ace Barbers na nung una, todo ho siya kung makapuro dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Todo ho siya kung makadepensa sa war on drugs ni Tatay Digong. Ngayon, nangunguna ho siya sa pagbira.
At kulang na lang kung pwedeng pakulong na si Tatay Digong, ipapakulong na niya. Base sa pagsasalita ho ng mga aso ni Tambaluslos diyan sa Quad Committee, kung sila lang ang masusunod, ICC, mabilis pa sa 4:00 nasa Davao na. Kung tatanungin ho yung mga walang yang congressman na nandiyan sa Quad Committee, naku po, 'di ba yung anong panawagan, nitong si, Jed Mabilog, hustisya, di umano, sangkot sa drug trade. Etong si anong pangalan nito, etong si Kerwin Espinosa, anong panawagan niya? Hustisya. Anong kinasangkutan niya? Self-confessed drug lord. O, yung tatlong inmate, na kung saan hindi nabayaran ng hindi nabayaran ng tama, ngayon umiiyak dyan sa Quad Committee. Kasi kulang daw yung ibinayad sa kanila noong ginurgur nila yung mga Chinese drug lord sa loob ng presuhan. Talagang ganun talaga mga brad. Alam nyo nang mali, gagawin nyo pa. Pero okay lang yun, mga drug lord naman yun eh. Wala ko tayong problema dun. Ayun na nga mga kababayan, dito sa bahagi ng video natin na to, dumako na ho tayo. Dito sa ating iniidolo na kahit na medyo palyado ang kanyang lalamunan, talagang bumibira pa rin ho sa social media. Palakpakan naman ho natin, Binibining Maharlika. Diba? Palakpakan ho natin. Kahit na halos mawala-wala na ho. Naranasan na ho natin yan, di ba? Yung mga nakalipas na buwan, talagang inabutan ho tayo ng nawalan ho tayo ng boses. Pero tuloy-tuloy lang, no? At yan ho ang ginagawa nitong si Binibining Maharlika. Kaya talagang saludo ho tayo dyan. Talagang kahit na meron ng nararamdaman dahil lang laban na naumpisan niya, hindi madali. Talagang dire-diretso lang ho. Kaya marami hong nabibilib dito kay Binibining Maharlika. Ito na ho, pakinggan ho natin. Kayong mga politiko, ingat-ingat kayo sa mga ginagawa nyo na yan. Akala nyo ho ba, balikan ho natin na mabilisan. Etong si Abante, etong si ano pangalan to? Itong si Kimbo, kaya nag-local yan eh. Sa bagay, tapos na yung termino niya. Pero mahihirapan akong mag-national yan. Hindi magiging senador yung mga yan. Mananalo lang yan kasi konting boto lang ang kailangan nila sa mga distrito nila. Hanggang kongreso lang yung mga yan. Ang meron lang chance na pumasok sa Senado, walang iba kung hindi itong si Congressman Rodante Marcoleta. At posible yung ibang mga ikakandidato ng PDP laban na congressman ngayong mga panahon na to. Pakinggan natin itong si Palangga, Binibining Maharlika. So, na-miss nyo ba ang lola ninyo? Na-miss. Yes, Na-miss, madam. buong-buo na uli ang aking boses. Hi, Liz Vergara, how are you? All right. So, ayan, I miss your voice, sabi ni Jamira. Of course, I miss you too, darling. Okay, what else? Okay, vote green, sabi ni Mikal. So, syempre yun pa rin pag-uusapan natin. Meron bumulong sa atin na ilalabas na daw ni Inday yung kanyang video. So, ang tanong, kailan ilalabas ni Inday Sara ang video dahil nga patuloy ang in aid of election o pangbababoy ng gobyerno ni Bangag dyan sa Kongreso. So the same story na ang purpose ng kanilang hearing ay para sirain talaga yung mga Duterte. Hindi talaga nila masisira yung Duterte, mga palangga. Kasi wala only po. the President Duterte, historically, ang may pinakamataas na rating, like 88% ang kanyang rating since. Mamaya, pag-usapan ho natin yung rating na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mamaya. Nung umalis siya o bago siya bumaba, talaga namang bonggang-bongga pa rin ang kanyang alindog. Kaya naman ngayon ay pilit siyang Kate Wazon, pilit siyang sinisira ng Quad Committee kasi desperado na nga yung mga jutang Ginemes na huwad na hukom dyan sa Kongreso. Dahil ito nga po ay utos ni Lisa Tanas, utos ng Bangag na gobyerno. So ngayon, yan ang the reason why bakit desperado na to mga to. Wala na silang ibang pinag-uusapan dyan sa Quad Committee kung bakit sirain at makipagsabuatan silang lahat sa Bangag na gobyerno. Imagine nyo, according nga kay Spokes Harry Roque, shout out kay Spokes Harry Roque, na isa sa pilit
at ang kanyang wife na si Miss Myla ay talaga namang gustong ikulong ng mga buwaka ng Genimes diyan sa Huwad Committee, mga huwad na hukom. Sabi nga ni Spokes Harry Roque, yung mga inilalabas nila sa media na mga testimonya ng mga dinukot nilang mga preso o mga pinakawalan nila, pinalaya, katulad ni Espinosa, katulad ni Garma, na ginagawang pang istorya na kesyo may relasyon o may relasyon kay, di ba si Akop, parang sinasabi niya na pinapaamin niya si Dharma na, na may relasyon kay Duterte, Pangulong Duterte. Alam mo, hindi naman cheap ang taste ni Pangulong Duterte. Yun. Di Correct. ba? Yes, Mm. Trollbuster, I'm good. I'm very, very good. Actually, nakapag-manicure na nga ako eh. O, di ba? Sobrang productive ang araw natin today. O, di ba? Nakapagliwaliw ako, nakapag-shopping dollar ako for my rampa. Anyway, yes. Now, this Garma issue na to sa WAD committee niyan, sabi nga ni Spokes Harry, echo ko lang, mga kababayan, yung mga testimonya na ginawa ng mga preso ng mga nakakulong na pinadukot ng Huwad Committee o Huwad na hukom na umaakto silang hukom ay hindi po yan ibig sabihin ay totoo. Which is, you all know, the media ay gamit na gamit ng bangag na gobyernong ito dahil binibigyan sila ng payola. Majority of the media binibigyan ng payola ni Lisa Tanas. Nakalimutan nyo na ba Nako. ang pinakaunang-unang expose ko na pinaayos ka agad yung kitchen dyan sa Malacanang, pinaayos ka agad ang Malacanang, binigyan ng special treatment yung mga media na yan at binibigyan ng meron pa silang I forgot the name, sa Quezon City na binibigyan sila ng every Saturday pag nagmi-meeting sila ng 20,000 pesos na payola. Galing ah. So, Grabe naman itong mga media na to. Kada linggo merong 20 mil. Magkano yun? 80,000 kada buwan. Ang galing! Ang galing! Tawa. Bangago talaga tong administrasyon na to. Oh. definitely, yung iulat ng media, kasiraan ng Pangulong Duterte, kasiraan ng mga kritiko like me, like Attorney Harry, of course, the Duterte family. So sabi ni Spokes Harry, hindi porket kung anong sinasabi ng mga kriminal o ng mga kriminal o mga bilanggo na dinukot o pinalabas ng bangag ng gobyernong ito, yun na yung totoo. Which is yan ngayon na nakikita ninyo mga palangga. Yung mga kalawang grupo, sila Castro, sila Ontiveros, sila Raul, ayan, basta yung mga makakaliwang grupo na yan. Ang sinasabi nila na ito ay dapat i-present sa ICC yung mga testimonya. Ang labo, no? Meron lang magsalita dyan sa House of Representatives, automatic ICCU sila. Wala naman jurisdiction sa Pilipinas yon. Dali nyo sa korte ng Pilipinas kung talagang tatayo. Bakit nyo inaharap dyan sa huwad ng komite na yan? Meron tayong gumaganang korte. Kung talagang yung mga yan, biktima ng EJK, di pa papuntahin nyo sa korte. At sabihan sila na pagsabihan yung mga mahal sa buhay. Na huwag basta-basta papasok sa ipinagbabawal na pulburon. Di ba? Kasi kung lalabas sila dyan sa Quadcom, tapos maya-maya yung mga mahal nila sa buhay, same-same pa rin yung mga pinagagawa nila, muli nilang mararanasan yan. Kasi yung mga pulisyo, trabaho talaga nila yan. Kahit dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Pagka meron drogista, pinapaunang bumunot yung mga bangag. Na mga palangga, hindi na po tayo miyembro ng ICC dahil kumalas na ang Pangulong Duterte. Yun. So nakita niyo kung gaano kayo dinlangin ng mga jutang Genimes. At tama ang isang abogadong magaling na si Harry Roque na yung mga testimonya dyan dapat
ang mga piskalya, ang mga piskal o yung mga prosecutor o yung mga hukom natin ay hindi ka basta-basta sasabak dyan nang wala kang certain number of years or X number of years para maging bihasa, para magsalansan sa rules of evidence o sa mga testimonya. Ang nangyayari ngayon, huwad na hukom. Yung mga jutang ginemes dyan. Hukom ba sila? Hindi nila trabaho ang manglilitis. Dahil hindi sila abogado, ang bobobo nga eh. Wala ngang mga alam. Tignan mo, ang iba sa kanila, artistang bold star o sexy star. Okay? Shout out kay Dan Fernandez. Palakpakan naman. Yung iba daw, artistang bolstar. Shout out kay Dan Fernandez. Wala naman tayong problema sa bold star. Pero yung letter P at saka F, hindi maibigkas. P and F, hindi maibigkas ng chutang ginimis na Fernandez. Itong si Paduano, di ba? Oh. Itong si Akop. Itong Oh. di ba nakikita mo, mas mukha pa silang mangchuchukchak, mas mukha pa silang mandurobo sa inaakusahan nila. Sino ba tong mga hinayupak na to na ang paramdam nila sila ay hukom? Sila ay kasabwat ni Lisa Tanas, ni Tambaluslos, ni Bangag kasi sila ay binigyan ng malaking budget para gawin ito in preparation sa 2025 election. Tama ba na yan na lang, dapat dyan tayo maniwala sa mga inayupak na yan? Hindi po sila hukom. Sabi ko nga, in the past, kung ganyan pala, na ang tingin nila sila ay mga huwad na hukom, kaysa nagbabayad ang gobyerno, ang taong bayan sa sa Supreme Court, sa lahat ng korte ng Pilipinas, pagbuburahin na lang natin yan, i-abolish na lang natin yung mga Korte Suprema sa buong mundo, okay? Lahat ng korte, wala na tayo. Huwag na kayo mag-practice ng abogasya. Right? Okay na itong mga Huwag na kayong mag-aral ng congressman. abogasya, mga palangga. Dahil pwede ka naman pala manglitis kung ikaw ay dati ka lang bold star na hindi mo mabigkas ang P at saka F. Ibang klase ho talagang babae ito si Binibining Maharlika. Matindi ho itong si Binibining Maharlika. Ito, masyado kasing pabibo tong si Dan Fernandez. P at F pala, hindi naman bigkas. Parang tayo. H. Lalagyan natin, tinatanggalan natin ng H. Hirap. Kung ikaw ay dating rebelding makakaliwa, okay? Oh. At ikaw ay ikaw ay pastor na dumidila-dila, ay pwede ka nang pwede ka lang manglitis. So definitely, since last year, sinabi ko sa inyo, ang intention ng bangag na jutang ginimis na gobyernong ito ay pasirain o wakasan ang Duterte administration. Pero hindi yan mangyayari dahil sooner, pag nilabas ni Inday Sara ang video na sinasabi niya na makakapagpatunay kung sino ang nasa likod nitong paninira sa kanya, then baka hindi naabuti ng Pasko si Kuting. Kasi ang dami na talagang galit. Even men and women in uniform. Yung iba dyan, nakikiramdam na lang. So ngayon, mga kababayan, dahil ang gobyerno natin ngayon ay desperado na to stay in power. Wala po silang pakialam. Bakit? Inuubos nga nila yung pera. Wala nga silang pakialam na magsinungaling sa 5,500 ghost project nila sa flood control. Okay? So ngayon, yung ginagawa nila dyan, ulitin natin, yung kanilang saga patungkol sa Pogo. Si Marcos Jr. po at si Lisa Tanas, silang dalawang mag-asawa at ang pamilya nila at si Tambaluslos, ang promotor at punot dulo ng Pogo. Dahil sila nakikinabang. Recently, may nakita akong posting. Okay? Sabi, may nag-send sa akin. Ito na ang pinagkakabalahan ng mga walang hiya, mga kababayan, ay tungkol sa Pogo-Pogo na yan. Alright? Ang sabi nga ni Kuting dyan, di ba? Noong kanyang, tawag dito? State of the Nation address. Mula ngayon, wawakasan na natin ang Pogo, wala ng Pogo.
Yung pala, ito pinalitan ng, ito galing to kay SAS. Okay? Pigo, pinalitan ng Ito, Pigo. pinalitan ng mga gaming operation online. Mm. Tapos meron pa silang, ang nakikita ko yung ganyan sa casino lang eh. Okay? Dito sa Amerika, wala ko nakikita ganyan. Alright? Ito. Ayan pala, ino-advertise na pala yan nila dyan. Mm. Alright? Ayan o, mga online gaming. Ayaw na ho nilang magsugal yung mga banyaga. Gusto na ho nilang, kasi sinunog ho nila yung sarili nilang bangka para lang mabanatan itong mga Duterte na to. Kailangan ho nilang sunugin yung Pogo, 'di ba? Para talagang maplansya nila itong mga Duterte. Pero naramdaman din nila, grabe laki pala ng mawawala diyan sa sugal na yan, diyan sa Pogo na yan. Kailangan nating gumawa ng alternative na pagkuhanan ng pondo para sa mga susunod na eleksyon at para siyempre tumaba yung ating mga bulsa, di ba? Kaya pinasok ho nila yung Pigo na yan. Which is ang mga magsusugal na ho dyan, hindi na ho mga banyaga, di na ho mga Chino. Ang pinapasugal na ho ng Estado dito, yung mga kababayan nating Pilipino, palakpakan. Congratulations sa bayan ng Pilipino, Talagang binibigyan kayo ng ayuda para itaya nyo dyan sa mga online gambling app na yan. Babalik. Mautak. Meron na silang may game plan sila. Gagawin natin, maglalabas tayo ng napakaraming online sugal. Tapos, mamimigay tayo ng ayuda. Siyempre, may advertisement yan. Matutokso yung ating mga kababayan na magsugal. Pag nagsugal yan, babalik ulit sa atin yan. Plano ho yun ng mga bangag. Kaya doon sa mga tumanggap ng AKAP, AX, Tupad, ang gawin nyo ho, buksan nyo na yung inyong mga online na shopping app. Ang gawin nyo, order ng order kahit na anong orderin nyo dyan. Kaysa naman ibigay nyo dito sa mga sugal-sugal na to. Kaya bilhin nyo ho ng pagkain. Naku, wag ho kayo magsusugal. Yari tayo dyan. Yan ang pinakakalaban ho natin yung sugal na yan. Parang droga at sugal, parehas lang ho sa atin yan, sa totoo lang. Walang pinagkaiba yan. Pareho hong nakakasira ng buhay yan. Roy. Imagine nyo kung paano naaapektuhan. Ayan, Okada, Naku, yan. Okada pa. Okada bribery. Grabe naman So yan. ngayon, yan, Heavy imagine luggage nyo, ang mga datingan. artista, yan. Siyempre, My pera-pera goodness. lang yung mga yan. Pag binabayaran sila, ipopromote mo yung kanilang mga gaming. So how sad, mga kababayan, Kakalungkot etong talaga. mga jutang GNMS sa WAD committee na kunyari, concern sila sa Pogo, ano ba yung offshore gaming na yan? Anyway, ang offshore gaming na yan, hindi naman nakakapunta ang ordinaryong construction worker or isang maestra o isang ordinaryong citizen para mag-game yan. Etong mga online gaming na ito, parang ipinasok nila ng gobyernong ito, ng PAGCOR, dahil kasabwat nga yan. Di ba si Altenco, dahil sabi may aayusin lang, nandyan yan sa book ni Attorney Vic Rodriguez, diba nandito? Parang ipinasok na nila yung casino sa loob ng mga pamamahay ninyo, na kahit 24/7, Correct. pwede kayong maglaro. Lingid sa inyong kaalaman. Pero tayo dito nakakasigurado na sa panahon ni Tatay Digong, hindi uubra yan. Di niya papahintulutan yan. Yung open na lahat. Kaya lang naman nung pinagbigyan niya ang mga online gambling na yan, ang online sabong, ang partida online sabong pa. Online sabong pa ho. Na online sabong at yaang Pogo na yan dahil wala tayong pinagkukunan ng ano. Pero ngayon nakabukas na, kung Duterte nakaupo, hindi ho mag-aano yung online gambling na yan. Di ba bago bumaba si Tatay Digong, dahil di na kailangan yung online sabong, tinanggal niya. At dahil napakaraming insidente ng kabalbalan din ang nangyayari dyan sa online sabong. Nagkakandawalaon ho yung mga sabong. Kayo ba naman, magto-choppy kayo, mag-pipix kayo ng laro. Talagang mayayari kayo dyan Perang pinag-uusapan dyan. Tandaan yung pagkasugalo, dinaya nyo, nakabaon ho yung isang paa nyo sa lupa, no? Nakabaon ho yung isang paa nyo sa lupa pagkaya ng pinasok nyo. Mga OFW, yan, ngayon, you know na. Diba, yung inyong mga anak, ang inyong mga kaibigan, ang inyong mga kapatid, ay nahuhumaling dito sa online gaming na ito. At ang iba dito, alam mo, I will tell you something. Meron akong kaibigan
ninakawan siya ng kanyang kasambahay. Papaano ang nangyari? Ang kaibigan ko, napakabait nito, alright? Napakabait niya. So, laging nagka-cash advance yung kanyang kasambahay. Ang sabi, ate, pwede po ba mag-cash advance kasi ganito yung anak ko, ganyan, 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 nagdadahilan. So, hanggang sa lumobo yung utang, tapos nagtataka na yung kaibigan ko, bakit maya-maya ka nag-cash advance? Tapos iba-ibang dahilan. So nalaman niya na nalulung pala dito sa online gaming. This is recently lang. 2 Oh, months ago lang yun. actually itong nangyaring itong Nakakatakot kaibigan po ko. yung sugal. Pinalayas na yung Sabihin ko sa inyo mga kababayan kung gaano nakakatakot yaang ano na yan, yaang droga na yan, ganon din ho yung sugal na yan. Kasi ano yun eh, pagka ipapaisip niya sa'yo na next time na tataya ka, mananalo ka na. Next time na maglalaro ka, mananalo ka na. Yun ang papaano niya eh, kukondisyon niya yung utak mo na ganon. Pero hindi ho yun ang mangyayari. tulong niya. Kasi pati mga alahas niya, may mga nawawala na hindi niya alam. 'Di ba? Masyado siya nagtiwala for so many years. Yung mabait naman daw, in fairness, nakakausap ko yung kanyang kasambaya. Tapos mga kapalangga, ito yung online gaming na ito, okay? Dahil sa online gaming na gawa ng bangag na gobyerno, sabi ko sa inyo, wala silang pakialam sa kinabukasan ninyo. Wala Wala, silang wala. pakialam na lumubog kayo sa utang. Wala silang pakialam kung maging addictus benedictus kayo sa sugal. Kasi ang intensyon nila para magkamal ng pera. Para sila ay may impok sa offshore account sila, pambili ng malalaking bahay, at hindi pambili ng mga designers and everything. So, kawawa talaga kayo mga palangga. Sabi ni Purifikasyon, please, yan. Okay. Yan ang nagpapasama sa buhay para sa ikayos ng buhay ng anak kong ito. Dito siya. O, tignan mo si Madam. O, basahin natin to ni Palangga. Basahin natin. Sabi ni Ma'am Purifikasyon, please, yan ang Grabe, nagpapasama ng buhay. napaka-ano ho nito, napaka-puro nitong si Madam. Para sa ikayos ng buhay ng anak kong ito. Grabe naman yan. Siya, ng anak ko ito, dito Yan siya yan ang mga nag-uubos ng malilinis. pagsusugal. Ito ang malaki kong problema, single mother ako, at ito ang kinalolokohan ng anak ko. See that? Yan, nakita nyo? Sugal Sino ho, pong may sugal. kasalanan yan? Gobyerno. Kung hindi yan nilegalize, okay, ng gobyerno, yung online sugal na yan, hindi magkakaroon ng problema si Ma'am Purifikasyon. Correct. Hindi nagka-problema yung kaibigan ko na ninakawan siya ng alahas, inutangan siya, hindi niya binayaran, ninakawan ng bonggang-bongga, hanggang sa pinalayas na lang siya. So nakita nyo, at ang iba pa, nagkakaroon ng crime yun actually. Mabait na yung kaibigan ko, hindi niya kinasuhan, pero yung iba nag-aakyat bahigang pa, nagnanakaw, gumugurgur, di ba, nang-hold up, dahil dito sa online gaming na ito. So ngayon Grabe, no? palangga. Yes, thank you. Thank you. My Perez, thank you so much. Hinga, sabi ni Brendan Kimpan, hirap ng agba, mafia. Yun na nga, mafia talaga. Lahat na lang dito kaya ako, I don't watch the drama nila kasi this is about to destroy Pangulong Duterte para sa Correct. 2025 election. Kasi gusto nilang Totoo manatili sa yan. pwesto. Mga palangga, ulit-ulitin natin, maraming importanteng mga bagay na dapat ayusin ng Huwad Committee na yan, ng gobyernong ito, para sa ikagaganda ng buhay ng Pilipino, ng Pilipinas, pero inuuna nila yung pamumulitika. Paninira kay Duterte, paninira kay Sara, kasi nga, threatened sila. Desperado sila na si Inday ay magiging next president. Sabi ko nga, hindi nyo alam ang maging twist of fate ng Pilipino na baka hindi naabuti ng Pasko si Bangag, pwedeng mag-alsa, ang mga dapat mag-alsa, at pwede rin magurgur si Bangag dahil mukhang malapit-lapit na rin. But anyway, Madam, hanapin mo si Harry. Si Harry Roque, nandyan sa Pilipinas. Kita mo, pa-vlog-vlog lang. O, baka nasa kuweba. Anyway. Okay. Good luck and stay safe, sabi ni Palangga. Sir Zorro.
Sabi ni Ma'am Purifikasyon, mahal kong Marlica, ako po ay laging nagdarasal sa inyo, ligtas ka sa kamay ng mga demonyo. Thank you so much po. Thank you so much. Kaya nga, kaninong account ang nagurgor? Dakilang Chimoy. Good morning, Marlica. Ingat po kayo palagi. God bless from Qatar. God bless your heart. Sabi niya na. So ngayon, ano ngayon? Ano ang gusto talagang pagtakpan? Ulit-ulitin natin. Yung mga issue ni Lisa Tanas na kidnapping, lagi niyo pong i-share yan. Kasi share ko lang, I think yesterday, yung pag-ngidnap niya sa 2 bata.